Tanim basura, itong tingin ng atin ito coalition at ni Akbayan Representative Dada Kiram Izmula. Sa ulat na umanay, nag-iwan sila ng basura nang magtungo ang grupo sa Sandy K2. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Bulaanan ng atin ito coalition at ni Akbayan Representative Dada Kiram Izmula at tinawag na tanim basura, ang ulat na nag-iwan umano ng basura ang grupo nang magpunta sa Sandy K2 at maglagay ng bandila ng Pilipinas. Kasunod ito ng ulat ng Chinese state-owned media na Global Times na nakakita umano ng mga basura ang China Coast Guard matapos na magpunta ang grupo sa lugar bilang bahagi ng ika-4 na civilian mission sa West Philippine Sea. Tayo po ay nandito ngayon para pag-usapan ang naging nilabas na statement ng Global Times. Ito po ay isang desperate attempt na para i-reframe nila ang ang aming narrative na principled civilian mission at i-discredit nila kami doon sa naging ginawa naming mission doon sa Sandy Cay. Ani Izmula, ito ay panibagong fake news ng China. Makikita sa mga larawan sa ulat na nakakolekta umano ang mga CCG personnel ng mga basura kung saan karamihan ay pawang mga plastic bottle. Kasama na sa ginawa ng CCG personnel ay iwagayway ang bandila ng China na tinawag na copycat ng atin ito coalition. Wala po tayong ininom na ganong klaseng mineral water or kung anumang energy drink iyan. So obviously it is tanim basura. Sila nga rin po ang tunay na naninira ng ating mga coral reefs, nagnanakaw ng ating mga taklobo, and yung accusation nila, hindi po ito totoo. Anya, may gamit siyang body camera na magtungo rito kung saan wala silang nakitang anumang basura sa lugar. Ayon kay Izmula, tumagal lang sila ng 10 minuto sa Sandy Cay. Tingin nila na threaten ng China kung kaya't agad-agad na tumugon ilang oras matapos ang isinagawang aktibidad ng grupo. Paliwanag pa ni atin ito Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David, matapos ng ilang oras ay kanila rin kinuha ang inilagay na bandila ng Pilipinas sa lugar. Because we do not want to give China the opportunity to harass and to deface the Philippine flag. So ang panata po natin, hanggat kakailangan ay pag-uulit-ulitin natin ito hanggang sa normal na Pilipino ang naglalayag sa West Philippine Sea. Tinitingnan naman ni Representative Izmula kung anong panukalang batas o resolusyon ang kanyang ihahain sa Kamara kasunod ng ika-4 na civilian mission ng atin ito coalition. Ang naturang civilian mission ay ang pinakamalayo ng narating ng grupo sa West Philippine Sea kung saan matagumpay na nakapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island, makapag-jet ski sa bisinidad nito at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay 2. Kasama na ang pagtindig sa West Philippine Sea na atin ito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.